Mga kababayan, ang dami ngayon akong nakikita mga post na parang sign of panic. In panic mode na ang Malacanang, okay? Yan nga po, yung sinasabi ni Bronner na poprotektahan daw nila yung chain of command thingy-thingy. Parang ang gustong iparating ni Bronner, poprotektahan niya ang presidente at all costs, no? At saka kasi nagpapanik sila dahil nga po doon sa banta ni VP Sara na kung may mangyayaring masama sa kanya, ay meron na siyang kinausap na tao na titegi, syosyoktai kay Liza Tanas, kay Kuting Jr. at kay Tamba. And would you believe mga ate at kuya, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, na ako ang kausap ni VP Sara nung sinabi niya yon. Okay? Nasa isang press room kami nung Saturday ng madaling araw. Katatapos na ng EDSA Friday group, di ba? Kauwi lang namin. And then mga alauna, alas 2 ng madaling araw, nagpa-press con si VP Sara. Actually, hindi niya press con yun, kundi nag-live lang yung si Attorney Zuleika, di ba? And she's, 'di ba, worried for her life kasi pinasok sila ng kung sino-sino doon sa loob, ninakaw yung cellphone. Sabi nga ni VP Sara, sasampayan ng kaso yung kumuha ng cellphone, binalik yata yung phone. Okay, mabuti na iwan yung laptop, so nakapag-live si Attorney Zuleika na chief of staff ni VP Sara. Okay, nasa OVP yan, tsaka parang siya yung parang executive assistant. Pero iba yata yun. Pero siya yung pinakamataas na staff ni VP Sara. Okay, kaya nga chief. So, parang kanang kamay, ganun na ang ganap, di ba? Nagpapanik na hanggang sa, alam niyo bang, parang sa sobrang trauma na ng gabing yun, bukod sa pagsusuka ni Attorney Zuleika, balak na niyang magsaksak, magpatiwakal. Gusto na niyang matapos grabe yung kanyang pag-hysterical doon sa loob ng Batasan Complex kung saan siya naka-confine, di ba? Or I mean, naka-contempt or kinukulong ng mga buwaya. Kaya itong ginawa ninyo sa kay Attorney Zuleika Lopez, mga kongresista, lalo pa na Franz Castro, Tambaloslos, Coting Jr., makinig ka, ikaw Liza Tanas, this is the wrongest move you have ever done against VP Sara. Ito ang pinakamatindi yung pagkakamali so far, dagdagan nyo pa ng lalong bumaba ang taong bayan. Malapit na yan. Ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, Kuting, kung nakakapanood ng mga staff mo dito sa vlog ko, sa Mumunti kong channel, malapit na kayo. Hello Ate Parvina, malapit na. Ayan, nagtitipon-tipon na sa veteran sa mga kababayan natin para samahan si VP Sara doon at ang kanyang chief of staff na si Attorney Zuleika Lopez na hineld you in contempt, naka-hospital arrest, parang ganun yung ganap, di ba? Kasi nga, sumama na yung pakiramdam, may iniinda sa likod, tapos ganun pa, nagpanic na trauma at kung ano-ano pa nangyari. O balak magsaksak ng ballpen sa pulso ni Atty. Zuleika Lopez ng gabing yon. Napigilan lang kasi nandun si VP Sara, nag-hysterical, pinasok, balak siyang gurgurin. Discuss ko yan mamaya. Bukod sa balak na magpatiwakal ni Attorney Lopez kasi ililipat nga siya sa Women's Correctional kasi ayaw nila na magstay doon si VP Sara, di ba? Kasi nandun si VP Sara, pinangatawanan niya yung promise niya na pag kinontempt nila ang tao ko, kasamahan ko kung saan nila ikukulong. Ayaw nila pumayag, kaya si VP Sara nandun, nag-camp sa office ng kapatid ni Kong Pulong kasi kongresista si Kong Pulong Duterte. Pinatayan nila ng ilaw, puro pambabalahura, kahit anong palusot nila, kasi pinapatay naman talaga namin yan para hindi kami makakonsumo ng kuryente, baka magkasunog, mukha nyo, tigas ang mukha nyo, pwede nyo patayin yung aircon kung centralized man, pero yung ilaw, mga ina nyong lahat, wrong move kayo. Okay, ngayon in panic kayo, di ba, halatang halata, pati si Enrile, mga adat ko yung nagsalita. Again po, ako ang kausap ni VP Sara nung press ko na yun, yung moment na sinugod na sa ospital si Attorney Zuleika, ako ang kausap, anong tanong ko? Sa mga hindi nakapanood. Actually, panoorin nyo yung replay, yung press ko ni VP Sara, nasa channel ko yan, Princess Maui 1. Try ko kung maya-upload ko pa sa Princess Maui 2, but yeah, nandyan yan. Anong tanong ko kay VP Sara? Ma'am, kami po ay, di ba, kami pong taong bayan ang alam lang namin na pwedeng gawin para matapos na itong mga paghihirap natin at ang matinding corruption na ito ay bumaba kami sa kakalsadahan. Pero kayong mga public officials na may kakayahang labanan itong mga demonyo ngayon, ano po ang inyong gagawin? Ano po ang inyong balak? Kaya iyon ang sagot ni VP Sara sa akin.
Anong sabi niya? Hindi na nakita ang mukha ko dun kasi for some reasons hindi nakita mo. Pero naka-turn on ang camera ko noon mga tatkuya. The whole conference na yon, press conference, naka-on yung camera ko. Pero nung ako na yung nagsasalita, naka-off yung cam. Pangalan ko lang yung nakita sa screen, Princess Maui. Sabi nga ni VP Sara, di ba? Meme yan ngayon, trending ngayon yan. Sabi niya, oh, Princess, you're raising your hand. May tanong ka pa? May tanong ka? Parang ang tapang ni VP Sara. Ay, ganyan ka ba magtanong? Ay, ganyan pa? Ah, hindi na ako magtatanong. Parang may meme na gano'n eh. Yung sa call center. Oh. Anyway, yeah. Ang sagot niya sa akin, ako yung tinatawag niya na ma'am. Ma'am, ang tawag ni VP Sara sa akin. Yung princess sa ko, hindi na nga niya kinumpleto yung pangalan ko. Princess Maui yung nakalagay sa screen eh. O, princess, may tanong ka pa? Tapos yun na nagtanong ako, ano ang pwede niyong gawin? Kasi kaming taong bayan, gusto na namin bumaba sa kakalsadahan. Kayong mga nasa posisyon, ano ang pwede niyong gawin para matapos ang problema? Ang sabi ni VP Sara, yun nga, huwag kang mag-alala sa kalagayan ko dito sa loob. Okay naman ako, protektado naman, no? May mga bodyguards naman, at may inusap daw siyang tao na kung sakasakaling siya'y mapaslang, mapatay, may papatay din kina Marcos Jr., kay Liza Marcos, at kay Martin Romualdez. Hirap lang akong mag-turn on ng mic ko kasi phone yung gamit ko sa conference. Pero laglag ang pangako, nagulat ako sa sagot ni VP Sara. Lahat kami gulat, shocked. At actually pumapalakpak kami doon, ganun. Kaya lang nakamute kami kapag may nagsasalita, nag-mute kami ng mic para hindi ma-interrupt si VP Sara, even si Attorney Laika nung okay pa siya nung bago siya nagsusuka. Okay? So, yun ang sagot ni VP Sara. Yung trending na yan na ipapapatay niya si Marcos Jr., ako ang kausap. Saan ka pa? At lahat kami shock sa sinabi niyang yun. Pero hindi mo i-anticipate yun. Gulatan lahat. Pero that's good planning. Kung sakali may mangyari sa akin, huwag lang kasuhan ng kaso yan. Patayin nyo rin. Kung ako, di ba, ang aking dying declaration kung ano man ang mangyari sa akin, binabanggit ko yan last year pa. Kung ano man ang may mangyari sa akin, mapas lang ako, alam nyo na kung sino ang salarin. 'Di ba? Either may magsampa ng kaso, may magturo. Alam niyo na kung sino ang nagpategi sa akin. Yang tatlong yan, yang triumvirate na yan na binanggit ni VP Sara. Kapag may nangyari sa akin. Kaya sabi ko nga, ako yung maaksidente sa daan, malason, 'di ba, hindi na makagising, whatever na masama mangyari sa akin, 'di ba? O mabundol ng sasakyan, mabangbang, masaksak. Ang ituro ay yung tatlong yan. Pero kay VP Sara, iba, mas matindi. Pag may nangyari sa akin, alam mo na ang gagawin mo sa kanyang kausap. Gurgurin mo rin yung tatlong yan. Ngayon, in panic mode ang palasyo. Pa-victim, di ba? Paaway. Ay, grabe, this is a threat. Gustong-gusto nilang ma-impeach. Grabe, sabi ko, may balak siyang patayin kami. What? That was a conditional threat. Right? Conditional yun. Pag sakali may nangyari sa akin, may mangyayari din sa inyo. Kung ako ay magiging okay, walang mangyayari, wala ring mangyayari sa iyo. Ganun lang ang message ni VP Sara. Anong kinababalak sibuyas ninyo, mga kongresista, lalong-lalo na kayong tatlo? Ha? Satanas, adik, tamba. Oh. Anong kinapapanik? Pa-victim kasi kayo. Balat sibuyas kayo kunwari. Pero ang totoo, kayo ang mga halang ang kaluluwa. At alam na ng taong bayan yan. Okay, eto si Enrile, mga tatkuya, nagpapanik na. Basahin ko lang yung post niya. Napaghahalata na kasi. Alam na ni Enrile, of all people na magsasalita, it's Enrile. Dahil diba siya yung sila yung mga promotor ng People Power One. Ha? With Ramos. Sila yung bumaliktad doon sa... Ngayon ikaw Enrile, ha? Hindi ka babaliktad? Diba? Hindi mo nagustuhan ang administrasyon ng tatay ni Kuting noon? Kaya kayo bumalik ni Ramos. Ay ngayon, gusto mo? Masaya ka sa administrasyon ng anak ng kinalaban mo noon? Kaya dumagsa ang tao sa EDSA dahil para protektahan kayo. Kaya nanawagan ang kardinal noon. Si Cardinal Sin ba yun? O taga-Aklan? Taga New Washington Aklan? Si Cardinal Sin? Nasa pangalan ng pagiging sinner? Pero at least yung ginawa niya noon, o di ba nanawagan siyang bumaba ng taong bayan? Bumaba na mga Katoliko, may mga bitbit na rosary at bulaklak. O, para kayo protektahan dyan sa EDSA. Of all people na magsasalita, ikaw talaga Enrile.
ang nakakaalam at nakakaramdam na posible na nga ang people power 3. And that's gonna happen soon. Inevitable na. Dahil hindi nagbabago in really ang Kuting Junior na yan. Hindi niya sinusuheto ang demonyo niyang pinsan. Oh, wini-weaponize ang lower house laban sa mga Duterte. Laban sa tawag doon, kaalyado ng Duterte family. Hindi mo sinusuheto kasi nagbe-benefit ka. Ay puwes magdusa kayo. Ngayon nakakaramdam na kayo. Ito basahin ko yung message ni Enrile ha. Medyo mapalabok yung ilan niyang mga messages kanina mga post very, very verbose, very malalalim. Dito may mga ano na siya, may mga lapses na yung kanyang memory, no? Sabi ni Enrile, we are a democracy. We just had recently kaka-elect lang natin ng presidente at pangalawang pangulo under our constitution. Ngayon, it seems some people want a regime change. Sabi, kaya-elect lang natin, tapos gusto niyo na agad ng pagpapalit. Sabi, ramdam ni Enrile. What do we really want? Anong gusto natin? A Leninism? A Maoism? A fascism? A banana... Bakit, Enrile? Ano sa tingin mo? Hindi pa Banana Republic of Pilipinas ngayon? Ha? What? Sabi ni Enrile, if we want to test our popular strength, kung gusto na subukin ang lakas ng taong bayan, why don't we wait for the coming mid-election next year? Bakit kami mag-aantay? Inamuka. Ang eleksyon, tanda. Tanda. Ang tawag sa ni Senadora Miriam, tanda. Sumalangit nawa. Mahal na Senadora, bantayan mo ang mga Pilipino. Kung ano man ang gustong mangyari ng mga Pilipino ngayon, huwag mo kaming pabayaan. Mahal na Senadora, pasensya na kung ginagambala ka namin sa iyong pananahimik dyan. Alam naman namin kapiling mo na ang lumikha. Huwag mo kaming pabayaan, mahal na Senadora, na pariwara ang Pilipinas sa ilalim ng running mate mo noon na si Kuting Junior. Maawa ka naman na Senadora. Gagambalain ka namin ng saglitan. Kaya huwag mong pabayaan ang mahal mo namang Pilipinas. Lalo ngayon itong kalaban mo, mortal mong kalaban ng gogoyo at kumakampi sa malalang kalaban, mahal na Senadora, huwag mo kaming pabayaan. Why don't we wait for the coming election na dadayain ni Satanas? Ng palakang Satanas na yan? Aasa pa kami dyan? If we want a regime change, kung gusto natin magpalit ng rehimen, why don't we wait for the national election in 2026? Ayan ka na naman, tanda. Hindi 2026 ang presidential election, 2025 na next year. That's local. Ang national 2028, tanda. Paki-check ng post mo, screenshot ko ito para Hoy, screenshot nyo nga. Anyway, 2026 daw mga ate at kuya ang national election. Ano katanda? Memory gap ka na. 100 years old ka nang mahigit. Ayan na napapala mo. Or are we that impatient? Wala na ba tayong pasensya? That we want to have the political power now? Alam niya na kumikilos na ang taong bayan ngayon. Kaninong kasalanan, Enrile? Kasalanan ng tumatawag sa iyong Uncle Johnny. Dahil alam mo naman, you know for a fact na yung lentek na yan, yung anak ng dati mong kinalaban, ay inutil at wala namang leadership skills, pangitang-pangita, wala pa nagagawa, magti 3 years na. Mag-aantay pa kami makapag 3 years ang animal na yan, ang salot na yan. Mag-aantay pa kami ng 2028, hindi 2026. Mag-aantay pa kami ng another almost 4 years. Dahil, Dahil yun ang konstitusyon, yun ang batas, gano'n? So kung tuloy-tuloy ang nakawan, tuloy-tuloy ang pang-aabuso, katulad ng ginagawa kay VP Sara at kay Atty. Zulaika Lopez, magpapatay bali siya. Sino pa after Atty. Zulaika Lopez? Sino pa after VP Sara na binalak palang patayin? Sino pa ang mapapahamak kung araw-araw tuloy ang nakawan, tuloy ang power tripping, tuloy ang pagbaha ng droga?
magtatyaga kami sa ganitong rehimen. Ay siya nga kang matanda ka, nagtatalino, matalino ka naman, pero tama si Senadora Miriam. Ang labanan yun noon ni Senadora Miriam ay labanan between good and evil. Alam na namin kung sino ang evil. Kahit palamura ang mahal na senadora, kahit sigaw ng sigaw doon sa Senado, alam namin para siya sa amin. The same with the Dutertes, nang ina mo ka. Ikaw tanda-tanda mo na salot ka pa. Do we want a stable and peaceful society? Of course, and really. Or do we want an anarchic social condition? Anarchy, wala na daw. Alam niyang magpi-people power, alam niyang kakalabanin ng taong bayan ang pamahalaang adik at kurakot. Let us bring it into the open and debate. Magdebate daw tayo. Magdebate mo ka mo! At kahit pa malusutan nyo ang mga debate-debate, ano pang gusto nyo mangyari? Ano debate pagkatapos, nakaupo pa rin yung kuting na yan? Ha? Oh, let us be very careful about the matter. Oh, so much is involved. Ay, of course, so much talaga. Hindi lang ang taong bayan, ang kinabukasan ng taong bayan at kung ano-ano pa, ang law and order pa. So many people are going to, ito mag-ingat tayo, may babala sa Enrique. So many people are going to get hurt. The whole nation is at stake. Marami daw ang masasaktan. Alam ni Enrile, nararamdaman niya. Him having background of People Power One, being part of that. Ramdam niya na nasa breaking point na tayo. Sasabog na ang galit ng taong bayan, lalo pag ganyan ang ginawa kay VP Sara. Dadanak ang dugo, alam namin, sir. Galing na rin sa bibig mo, so many people are going to get hurt. Bakit? Ano ang balak nyo sa kasakali mag-people power? Pagbabarilin nyo ang pupunta sa kalsada? Iyan ang ipapayo mo sa kuting na yan? Kaya pumalpak, kaya napalayas kayo nun kasi ang tatay mo. Ganon ba, Enrile? Ganon ba ipapayo mo sa animal na yan? Even kay Satanas? Kay babaeng Satanas na asawa niyan? Yun papayo mo? Even kay Tamba? Ang ginawa niyo noon kasi, hinayaan yung mga tao eh. No, tuloy napaalis kayo, pero kung may babangbangin kayo, may titigihin kayo dyan, pagrarat-ratin nyo yung mga yan, magpupulasan ng alis yan dyan, sa veteran, sa EDSA, kung saan pa man. Ganun ba? Pues, good luck sa inyo, Enrile. Hindi lang EDSA ang pagtitipunan ng taong bayan, hindi lang veterans, pati sa batasan, magtitipon-tipon ng mga tao dyan, abangan nyo sa Lunes. Pag nag-session, sa tingin nyo, mapipigilan nyo yung mga taong pumunta dyan? May gathering sa Davao kagabi, mga tatkuya. Nagtitipon-tipon na rin ang tao kagabi sa Davao. Nagyayaya na rin ang mga taga Cebu. Oh, ayan. Ang mga taga Malalayo, alam nyo na ang gagawin nyo. Sakaling magtipon-tipon, pati sa Luneta, sakaling magtipon-tipon ang taong bayan sa kung saan man location, Luneta, EDSA, veterans, dyan sa QC yan, veterans, right? Or even doon sa Batasan Complex, dyan sa mga House of Buwayas, tingnan natin kung kaya niyong pigilin. Panawagan sa inyo, pag nakita niyo may pagtitipon na dito sa Kamaynilaan, kayong taga Malalayo hindi makapunta, magtipon-tipon kayo sa inyong probinsya kung saan man, ang taga Davao, ang taga Cebu, ayan na, ang taga Western Visayas, kailan? Hinuno, san o pa kamo magtipon-tipon, kag manawagan, buong Pilipinas na dapat magkaisa. Mas matindi ang kalaban natin ngayon. Halatang nagpapanik na sila. Nagsasalita na, sipag-sipag na mag-post ni Uncle Johnny. In panic mode na, balita ko, aalis si Kuting, di ba? Mag-a-abroad na naman ng isang araw. Pupunta yata ng Middle East. Nakapunta na ba? Oh, uuwi ka ba, Kuting? Good luck sa'yo. Ano kaya ang aabutan mo pag uwi mo? Galit ang taong bayan, wrong move kayo sa ginawa nyo kay Attorney Zalaika Lopez. Sasabihin nyo, nag-meltdown si VP Sara, ang dami niyang binulgar. Ha? Oh, naglabasan ang baho nyo. Ikaw pala, Kuting Junior, kayong mag-asawa, nung campaign seasons, at sabi nga ni Miss Maharlika, kitang-kita niya, na nagdatingan ang mga limpak-limpak na pera dyan, bag-bag, nagkakadatapon-tapon na yung mga bundles of money. Binulsa nyo raw lahat, ayaw nyo maglabas ng pondo ng kampanyahan. Kaya itong si Tamba, walang choice, naglabas ng pera. Kaya sabi ni VP Sara, ay mauubos ang pera mo, ubos na ang pera mo. Kasi ayaw mo maglabas ng mag-asawang mga hayok.
Ano ang sabi ni Tambi according to VP Sara? Don't worry, pag nanalo kayo Sara, babawiin ko ang lahat ng ginastos ko. Alam naman ni VP Sara ang negosyante si Martin, okay, baka sakaling, di ba, lalakas yung kanyang negosyo, total ay nakapwesto na yung kanyang pinsan rather, aba hindi naman niya sukat akalain na grabe rin ang pagkamkam nitong si Tamba na ito. Trilyon-trilyon ang budget natin, wala tayong nakikitang project. Sumabog na si VP Sara at eventually sasabog na rin ang taong bayan. Kaya talagang magpanik kayo dyan sa palasyo ng mga ahas. Lalo't sinasabi ni VP Sara ang totoong labanan, hindi sa kalsada, dyan sa loob. Ano kaya ang dapat gawin ng taong bayan? Kung hindi man sa kalsada bumaba. What if sumugod ang taong bayan dyan sa palasyo ng mga ahas? Right? Baka mamaya hindi lang taong bayan ang sumugod dyan. Baka may ibang matitikas ang sumugod dyan. Kaabang-abang ang mga susunod na mga araw. Kaya good luck, mga ahas. Good luck, mga demonyo na nakatira dyan sa palasyo. Magbalot-balot na kayo. Agree ba kayo, mga kababayan? Well, paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.